Sama-sama tayong magiging Saksi! Marso pa ang Fire Prevention Month, pero halos 2,000 na ang naitatala ngayong sunog sa bansa ayon sa Bureau of Fire Protection. Sa Santa Cruz, Maynila, may mga bahay na nasunog at ilang alagang hayop ang sinawimpalad. Saksi si Mark Salazar. Ang sunog kalimitan ay isang iglap na sakuna pero nag-iiwan ng matagalang dusa. Kagaya ng nangyari sa mga bahay na ito sa ibabaw ng estero ng Barangay 330 Santa Cruz, Maynila. Pati nga mga bata tumulong na sa pag-apula ng apoy. Iniimbestigahan ng BFP ang sinasabi ng mga residente na nagsimula ang sunog sa demolition project sa katabing eskwelahan. Tinutuntun pa ng GMA Integrated News ang pamunuan ng eskwelahan para sa kanilang panig. Yung nag-asetilin daw dito sa may eskwelahan, umaksak daw doon sa bahay yung pinaka-ano nung ano. Oo. Saan pumunta? Doon, sa bahay doon. Sa kabila, sa likod niya noon, ng eskwelahan. Mabilis po. Mabilis po. 80 pamilya ang nawala ng bahay dahil sa sunog. Walang taong nasaktan pero may mga alagang hayop ang nasawi. Yung malaki ko, matagal na sa akin yan. Yung mga ano na. Kasi mga 5 taon na rin yata. Kahit na nasunog na lahat, basta nasalba lang sana namin yung mga aso. Kasi kawawa, may buhay eh. Ayon sa Manila Department of Social Welfare, hindi napapayagang makabalik sa ibabaw ng estero ang mga nasunugan. May nakahanda namang relocation site sa mga nasunugan at namigay na rin ng tulong ang LGU. 2 linggo na lang papasok na ang Fire Prevention Month. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, 161 sunog ang naitala sa NCR sa unang 1.5 buwan ng 2024. Sa buong bansa naman, 1,876 fire incidents ang naitala. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Sa mga biyaheng abroad, babala ng mga otoridad umiwas sa mga e-travel website na naniningil. Peke po yan dahil ang legit na website, libre lang. Saksi si Salima Refrat. Mula sa Immigration Arrival Card, Customs Declaration hanggang sa Bureau of Quarantine Health Declaration, pwedeng ma-access lahat sa Philippine Travel Information System o e-travel website na binuo para maging iisa na lang ang sistemang ginagamit para magsumite ng impormasyon ang lahat ng papasok ng Pilipinas. Pero pati yan, nagagamit na rin daw ngayon sa panloloko. Babala ng Bureau of Immigration, may mga nagsulputang mga peking e-travel websites na nambibiktima at namemera umano ng mga pasaherong papasok ng Pilipinas. Ang siste, nagkukunwari ang mga ito na opisyal na e-travel website ng pamahalaan at naniningil ng mula 3 hanggang mahigit 5,000 piso. Iba't iba po yung presyo, as much as $100 ang sinisingil po nitong mga e-travel websites na to. Kinukuha po ang information ng mga individual na nagsusulat dito. Pero sabi ng BI, walang kailangang bayaran sa lehitimong e-travel website ng gobyerno. Ang e-travel po ay libre. Libre po ito sa government website. Kung nakita po nila na sinisingil po sila ng mga websites na ito, ay magduda na po tayo. Isa ito dun sa mga peking e-travel website na nagbabala yung Bureau of Immigration. Hihingan ka dito ng mga sensitibong impormasyon tulad ng iyong buong pangalan, birthday, pati passport number. At sa website na ito rin, sisingilin ka ng $52 o halos 3,000 piso para sana sa e-travel pass na wala naman talagang bayad. 8 website na ang natukoy at iniimbestigahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Inaalam na rin kung mga Pinoy rin o mga banyaga ang nasa likod ng mga ito. Sila ay nakabase sa IP record sa labas ng bansa. One is in Spain. We're doing efforts to block them para hindi na makadali ng mga inbound Philippines. Our objective now is to make a formal complaint doon sa platform where they are hosted.
Abiso ng CICC maging mapanuri, siguruhing tama at opisyal na portal lang ang papasukin. Pumunta sila sa official website. Wag lang yung porque na tinype mo kay Google Search, yung unang lumabas, yun na yun. Dapat lagi may .gov.ph. Para sa mga sumbong patungkol sa mga peking e-travel websites at iba pang cybercrimes, maaaring magsumbong sa CICC. Para sa GMA Integrated News, Sarima Refran, inyong saksi. Mga kapuso, naiinitan na ba kayo? Ang ilang baka sa probinsya may senyales na ng heat stroke. At dahil may El Nino ngayon, babala ng Pag-asa, ang darating na tag-init, mas mainit pa kumpara noong isang taon. Saksi, si Maki Pulido. Kahit tanghaling tapat, tuloy sa trabaho ang trabahador na si JR. Pag-inom ng tubig ang kanyang panabla, lalo't nagbubuhat siya ng mga sako ng semento. Okay naman daw lumilim kung matindi na ang tirik ng araw, pero maapektuhan kasi ang arawang sweldo. Sa amin, okay, kasi lang dito sa trabaho namin, kailangan talaga namin para kumita kami. Sabi ng Pag-asa, posibleng mas mainit pa kumpara sa naranasang summer noong nakaraang taon ang mararamdaman sa full impact ng El Nino simula Marso hanggang Mayo. Dito sa Metro Manila halimbawa, sa Marso maaring umabot ng 34.6 hanggang 36.5 degrees Celsius ang temperatura. Ibig sabihin niyan, ang heat index o ramdam na init maaring umabot ng higit 40 degrees Celsius. Kung sabi natin na globally ay warmest year ang 2023. So dito po makikita natin this could be one of the warmest year. Medyo mapanganib ito kasi ang normal body temperature is 37 degrees lang eh. So, pumapatak yung nasa labas, mas mainit pa po para tayong nilalagnat. The key is hydration, no? We should have 8 to 12 glasses, dagdagan pa natin po every day. Sa Mangaldan, Pangasinan, napapansin ni Mang Dong ang madalas na pagkakasakit ng alaga niyang baka dahil sa matinding init. Minsan may sipon, nasisipon. Sipon dahil kung sa gabi o sa umaga, medyo malamig-lamig. Saka tapos mainit. Ang ilang baka sa probinsya nakitaan ng mga sintomas ng heat stroke gaya ng paglalaway at panghihina. Pinag-iingat ang mga nag-aalaga. Dapat well-monitored yung mga alaga nilang hayop. Pangalawa, provision of tubig na inumin. Problema rin ng heat stroke sa mga alagang baka sa Zamboanga City. Lalo't ang ilan sa kanila na iwang nakatali sa bukid kung saan may natitira pang berdeng damo kahit tuwing tirik ang araw. Ayon sa City Veterinarian's Office, mabuting ilipat ang mga hayop kung saan may masisilungan. We advise yung mga special mga farm animals na to avoid them to be exposed na sun from 10 o'clock in the morning to 3 or 2 o'clock in the afternoon. Bukod pa sa pagkaubos ng damo sa bukid, posibleng maapektuhan ng tagtuyot ang pagtatanim ng mais, ayon kay Agriculture Undersecretary Deo Gracias Victor Savellano. Kaya nagpaalala na raw sila sa mga magsasaka na magtabi na ng pagkain ng mga alaga nilang hayop. Pagdating naman sa supply ng tubig, hindi raw nakikita ng MWSS na magkakaroon ng service interruption. Kahit daw bumaba ang level ng Angat Dam, may mga alternatibong water supply. Pati pagtaas ng demand sa kuryente, kakayanin. Ayon sa Department of Energy, wag lang daw pumalya ang mga transmission line ng NGCP at distribution utilities. Sa kanilang simulation, sinagad sa 14,000 megawatts ang peak demand sa Luzon sa buwan ng Mayo. Sa senaryo raw na yan, may 16,000 megawatts pang supply. Wala tayong inaasahan na magkakaroon ng brownout. Yung outages naman ay hindi lang galing sa supply. Meron ding mga outages na nagre-result from local conditions. So problema sa transmission, distribution facilities. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, ang inyong saksi. Ayudang bigas imbis na pera. Pag-aaralan daw ng Agriculture Department na bigas ang ibigay sa mga nakikinabang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Saksi, si Bernadette Reyes. Sige pa rin sa pagkayod si Jerry kahit tumatanggap ng ayuda mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ang cash na natatanggap, kailangan pa rin daw niyang dagdagan. Paano pa kung palitan niya ng bigas na lang, gaya ng iminungkahi raw sa isang pulong para maibsan daw ang inflation sa bigas? Ayon sa Department of Agriculture, sinabi ng Pangulo na pag-aaralan pa ito. We're giving them money, and unfortunately, because that is not rice, they're going to buy rice in the market price.
and that put pressure and inflationary in the market. Mas maganda yung pera po kasi para sa mga bata rin po yung makabili ka ng mga uniform, sapatos, saka yung mga yung mga baon. Baon din po nila. Kung halimbawa kung bigas, magkano naman darating sa amin yun? Saka marami pang proseso po yun bago namin makuha. Logistically, siyempre, the very reason kung bakit cash na po yan, naka-cash card, para sa convenience na po ng ating mga beneficiaries. But then kung ito po yung rice, well, in the absence po kung sabihin na natin, ito may ipatutupad, kailangan natin ng guidelines, yun siguro po yung makikita natin na problema. But then kami po, once approved po ng National Advisory Council, we will implement po yan. Habang pinag-aaralan ng posibilidad na bigas ay ipamahagi sa mga beneficiaries ng 4Ps sa halip na pera, pinag-aaralan din daw ngayon ng DSWD ang posibilidad na magbigay rin ng ayuda sa mga tinatawag na near poor. Near poor yung mga hindi nasakop ng 4Ps pero nagkukulang ang kita lalo pag nagmahal ang bilihin. Para sa kanila ang AKAP o ayuda para sa kapos ang kita program na pinaglaanan ng 26 billion pesos pero wala pang guidelines sa pagpapatupad. Paglilinaw ng DSWD, hindi pa nagagamit ang pondo at hindi sila ang humiling nito. Pero sila ang implementing agency kaya kailangan daw nilang ipatupad ito. Ito naman po yung aming assurance. Na yan hindi magagamit sa kahit anong inisyatibo. Dahil it is only the DSWD who can identify kung sino man yung karapat-dapat na benepisyaryo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang PNP na maglatag ng plano para palakasin ang communications capability ng pambansang pulisya. Ang kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., gusto rin ng Pangulo na palakasin ang kakayahan ng mga anti-cybercrime unit sa harap ng tumataas na kaso ng cybercrime. Mismong ang Pangulo ang nanguna sa unang command conference ng PNP ngayong taon. Sa gitna ng ingay politika nitong mga nakalipas na linggo, meron daw tiniyak ang pamunuan ng PNP sa Pangulo. We gave assurance to the President that the PNP is one and solid behind his leadership. I don't consider it as a loyalty check. In fact, ginawa niyan sa FP, so ginawa din sa atin. Him being our Commander-in-Chief, is but proper really to somehow to preside. Dinaluhan din ng Pangulo ang paglulunsad ng Philippine Domestic Submarine Cable Network na layong mapabilis ang internet sa bansa. Ang kay Pangulong Marcos, makatutulong ito para sa mga technology-centric business na lalo magpapalago sa ekonomiya. Dumalo rin sa launching ang ambassador ng Japan. Sa paglipanan ng mga e-bike at e-trike, naging problema rin ang ilang sumasabay sa highway. Minamaneho ng bata o kaya'y ipinapasada. Kaya bukod sa mga ban ng ilang LGU, may binabalangkas ng panuntunan para i-regulate ang mga ito. Saksi, si Oscar Oida. Sa mga videos na ito na kinalap sa social media ng MMDA, kita ang panibago nila ngayong sakit ng ulo, ang mga e-tricycle. Tulad na lang ng isa na ito na bumabiyahe sa gitna ng South Luzon Expressway. Ang e-trike naman ito, batang pastrit ang nagmamaneho. Ilan lamang yan sa mga napakarami umunong dahilan ayon sa MMDA para lubhas silang mabahala sa paglipana ng mga e-tricycle sa mga pangunahing kalsada. Base sa datos mula sa MMDA, umabot sa 556 ang bilang ng mga naitalang aksidente na kinasangkutan ng mga electric bicycle noong nakaraang taon. Ang nakababahala pa raw, may mga e-tricycle na ginagamit pang pasada. Kaya sabi ng LTFRB, kami po ay makikipag-ugnayan sa MMDA at sa LTO at posible hong tumulong po kami sa paghuli ho ng mga e-trike ho at saka yung mga ganitong mga klaseng sasakyan na ginagamit pang publiko ho bagamat wala hong mga prangkisan. Kung tutuusin, matagal na silang ipinagbabawal sa mga malalaking daan. Ang problema, paano namin huhulihin? Wala kaming ma-issuehan ng ticket dahil wala naman lisensya yung nagmamaneho. Hindi rin namin pwede i-charge yung vehicle dahil hindi rehistrado. Kaya isang technical working group na binubuo ng mga representante ng iba't ibang traffic agency at LGU traffic heads ang itinatag para humulma ng guidelines na magiging gabay para ma-regulate
ang mga e-tricycle sa daan. Aminado ang 42 anyos na housewife na si Joan Pascual na malaki ang naging tulong sa kanya ng kanyang e-tricycle, partikular sa mga pang-araw-araw na gawain. Kaya pangamba niya sa mga binabalak na regulasyon, baka mauwi lang daw ito sa sandamakmak na gastos. Kaya nga e-bike na yung kinuha namin para hindi na kami gagastos, hindi na kami maabala ng mga pagkuha ng lisensya. Di nalalayo dito ang sentimiento ng food delivery rider na si Junel Pagasian na gumagamit ng e-motorcycle sa kanyang pangkabuhayan. Pero sa isang banda, maganda rin daw ito para sa safety ng lahat. Kung yun naman po yung sasabihin ng government natin, wala po tayong magsusunod na lang din po. Ang Electric Vehicles Association of the Philippines o EVAP, wala naman daw nakikitang problema sa binabalak na pag-regulate ng mga e-tricycles at e-motorcycles. Kailangan talaga kasi dito is control. Kahit sino pwedeng gumamit ng mga e-trike at e-bike. Kahit bata, kahit matanda. Tapos nagkaroon ng aksidente o ang responsibility is mabigat. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Sa mga manggagawang arawan ng sahod, magandang balita ang mungkahing 100 pisong aumento na gumugulong sa Senado. Pero babala ng grupo ng mga negosyante, baka magmahal pa dahil dyan ang mga bilihin. Ang panukalang aumento pinulsuhan sa Barangay Saksi ni Jamie Santos. Barista sa isang coffee shop si Dexter. Ang kanyang sahod, iniaambag daw niya sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng kanyang pagbabudget, kulang pa rin daw ang kita. Kailangan po talaga nating taasan, ma'am, kasi po sa panahon ngayon, ma'am, ang dami na rin pong mamahaling bilihin po. Kaya kailangan po talaga taasan, ma'am. Ang food crew namang si Aljon may sariling pamilya na. Todo kayo daw siya para maibigay ang mga pangangailangan ng 4 na taong gulang niyang anak mula sa gatas at diaper. Ngayon po mahirap po, tumataas po yung mga bentahan, mga bilihin. Kaya po dapat itaas po tayo ng onting kahit pa paano. Kagabi, inihabol ng Senado ang pagpasa sa ikalawang pagbasa ng panukalang 100 peso daily minimum wage increase sa pribadong sektor sa bansa. Ngayon kasi, nasa 610 pesos ang minimum wage sa Metro Manila. Mas mababa naman ang sahod sa ilang rehiyon. It's time to help our workers, ating mga manggagawa sa mga panahon na yun na napakataas ng presyo ng bilihin at ng mga basic utilities. Sa Kamara, matagal nang nakabinbi ng mga panukalang dagdag sahod. Binabalanse raw ng mga kongresista ang interes ng mga negosyante at manggagawa. Kasi pag tinaas natin yung sweldo, dapat nun kaya ng ating mga negosyante. Sa Pilipinas, 98 to 99% of the business sector are MSMEs. Maliliit na negosyante. Nakukulangan naman ang partido ng mga manggagawa sa 100 pisong aumento sa sahod. Kahit na dagdagan mo na 100, naka-recover lang ang purchasing power na 610 sa inflation ngayon o sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP pumalag sa panukalang 100 peso daily minimum wage increase. Okay lang yan, yung 30 pesos to 60 pesos na increase, kaya yan. Pero yung 100, kung catastrophe yan. Kung ipapasa raw sa mga consumer ang dagdag gastos, domino itong makakaapekto sa iba pang bilihin. Ayon pa sa ECOP, sa 52 milyong nasa labor force, 5 milyon lang o 10% ang makikinabang sa panukala. Habang ang 90% nasa informal sector, gaya ng mga mangingisda, magsasaka, ambulant vendors, PUV drivers at mga nasa construction na walang employer. Walang makukuhang aumento sa sahod. Binabalanse kasi sa may mga pagkakataon po na hindi napaghandaan o kaya nagkaroon ng biglaang karagdagan, meron po talaga naman yung epekto sa atin pong employment level, inflation rate, ganun din po sa tinatarget na GDP growth. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Malayo pa lang tanaw na ang biglang pagguho ng lupa sa isang minahan ng ginto sa Turkey. Napata sa mga truck hanggang tuluyang lamunin ng lupa ang kalsada. Kita rin ang pagguho ng lupa sa kuha ng CCTV sa lugar. 9 na tauhan ng minahan ang hinahanap sa guho.
Arestado naman ang field manager at 3 pang tauhan ng gold mine na tigil operasyon muna. Puno ng excitement at pasasalamat si Ariana Grande nang makakolab sa kanta ang idol niyang si Mariah Carey. Naging emosyonal naman ang renewal of vows ni Heart Evangelista at Senator Chis Escudero. Narito ang showbiz saksi ni Nelson Canlas. Here comes the bride, all dressed in elegance. Nothing less para sa global fashion icon na si Heart Evangelista. Beige ang kulay ng custom Ellie Saab wedding gown. At ayon sa post ng Harper's Bazaar Singapore, ginamitan ito ng intricate beading. Kita rin up close ang eleganteng bouquet at malahudi na estilo ng veil. Dashing in white naman ang groom na si Senator Chis Escudero sa kanilang renewal of vows ngayong araw. Ang matamis na tinginan ng dalawa sa beach, kuhang-kuha sa mga litrato ng photographer na si Pat T. Very radiant si Heart sa paglalakad niya sa aisle sa kuha ng makeup artist na si Albert Curiniawan. Capture din ang emotional moment with their mommy Cecilia na siyang naghatid kay Heart papunta kina Cheese at mga anak nitong sina Kino at Jessie. Umiinit naman ang excitement para sa mga panibagong misyon. Kahit napakalamig on location sa Running Man Philippines Season 2 Winter Edition. Sa bagong pasilip na behind the scenes, all bundled up ang cast ng show. Pero kahit giniginaw ay tuloy pa rin ang kulitan ng runners. Say thank you for what's coming next, Ariana Grande fans. This Friday kasi ilalabas ang collab song niya kasama si Mariah Carey. Remix ito ng nauna nang inilabas na kanta ni Ariana na Yes and abot-abot ang pasasalamat ni Ariana lalo't dream come true raw ito at lifelong inspiration niya ang Songbird Supreme. Excited na rin daw si Mariah Carey para sa project na ito na magical moment daw para sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Tila may monkey business sa isang tinatayong atraksyon sa Cebu City. Dagdag attraction din kasi yung mga nagsulputang unggoy. Naglalabasan mula sa bundok ang nasa 40 unggoy tuwing tinatawag ng caretaker ng itinatayong rebuto ng Divine Mercy sa Barangay Sirao para magmerienda ng tinapay. Hindi naman daw nababala ang mga residente dahil mabait daw ang mga unggoy at nakikinig kapag sinasaway na. Pero nagpapaalala pa rin ng DENR na wild animal sa mga unggoy at di dapat namimihasang pinapakain. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.